I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello mga bes, ayan, sa mga Marcos loyalists and supporters. Nakikita nyo guys, itong video na ito. Ito po yung lugar na kung saan dapat idadaos nila dyan yung rally nila, ng Maisog Rally. Kaso lang mga bes, ay hindi sila pinayagan. Oh, di ba? Hindi sila pinayagan dahil yung lugar na yan ay private property po yan. Hindi pumayag yung may-ari. Ngayon, ang palabas na naman itong mga salot na ito, mga bes, ay daw ginigipit daw sila ng gobyerno. Alam nyo, lahat ng nangyayari dito sa mga Maisog Rally na ito, ay isinisisi sa gobyernong Marcos, mga kababayan. Pero nyo yun, lahat ng kumbaga kapalpakan nila isisisi kay PBBM. Kaya so ginigipit daw sila, hindi sila pinayagan. Ang katulad nila, freedom of speech. Bakit? Hawak ba ni Pangulong Marcos Jr. yung lugar na yan? Hindi naman sa kanya yan private property po yan. Kaya hindi pumayag ang may-ari. Kinokorek po natin dito mga kababayan, wala pong nanggigipit sa kanila. Hindi po sila ginigipit ng gobyerno. Ang problema, hindi pa pumayag yung may-ari ng lugar na yan kasi private property po yan. Kasi ang palabas nila ngayon sa social media, ginigipit daw sila ng pamahalaang Marcos. Wow! Ginigipit daw sila ng gobyernong Marcos. Biro nyo yun? Saan kayo makakitang ganyan? Lahat na lang isisisi kay Pangulong Marcos Jr. Pati yung issue sa Western Philippine Sea, kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. Samantalang kasalanan ni Pintanol, kagagawan niya kaya nagkaroon ng issue dyan. Ngayon inaayos ni Pangulong Marcos Jr. Oy, puro kayo gira-gira, ginagawa yung sangkalan niyang gira-gira. Walang gerang mangyayari. Kayo lang ang naglikha niyang gira-gira na yan. Kagawan kasi ng puon nyo, kaya yan. Nagka-issue-issue yan dyan. Lahat yan sinisisi kay Pangulong Marcos Jr. Bakit? Hawak niya ba yung mga lugar na yan? Pangulo ng Pilipinas, oo. Pero yung mga pag-aari ng private property, out na si Pangulong Marcos Jr. Diba? Ngayon, bakit hindi kayo nakikiusap doon sa mga LGU, sa mga congressman, mayor, gobernador? Doon kayo makiusap. Ngayon, halimbawa man na hindi kayo papayagan ng local governments na mag-rally dyan, for sure may reason sila. Alam po natin ng Bulacan, isa rin na natulungan ni Pangulong Marcos Jr. nung nakaraang 2023, mga kababayan, nagkaroon ng baha dyan. Ngayon, pumunta si Pangulong Marcos dyan ay problema yung baha nga. At nagbigay siya ng kaukulang tulong. Kasama pa si Daniel Fernando na gobernador dyan. Kung hindi man kayo papayagan, ibig sabihin, sawa na siguro sila sa mga paninira nyo sa Pangulong Marcos Jr. For sure, nakikita ng mga local governments na ang Pangulo ay nagtatrabaho ng maayos, nabibigyan ng solusyon ng bawat probinsya na nagkaroon ng sakuna, mga dilubyo, natutugunan ng Marcos administration. Katulad ni Mayor Rama, suportado niya ang Pangulo kasi alam niya ang Pangulo na ito talaga namang nagtatrabaho, mga kababayan. Alam naman po natin yan. Mga anti-Marcos, mga DDS lang ang hindi sumusuporta sa Pangulo kasi ang gusto nila po yung walang kaalam-alam sa pamumuno. Yan si Garutay. Ultimo si Garutay ang mismong nagsabi na wala siyang experience pagdating sa pamumuno ng DepEd na yan. Siya po ang nagsabi niya na may video yan siya. Di ba? So anyway, ito po yung lugar, hinarangan sila. Kung nakikita yung mga pulis na nandyan, mga kababayan, hinaharangan ang mga Maisog Rally. Kaya nanggagaliti sila sa kasi hindi natuloy itong rally nila ngayong araw. Kayo mga bes, anong kapalagayan nyo? Ko? Mas maganda yan. Hindi matuloy mga rally nyo. Doon na lang kayo sa Davao. Kung ako sa inyo, mas maganda, magtrabaho na lang kayo. Focus na lang kayo sa pamilya nyo. Kasi wala kayong wala kayong mapapala dyan sa rally nyo. Hindi nyo nga kayang mapababa si Pangulong Marcos Jr. kasi suportado siya ng mamamayang Pilipino.
suportado siya ng sandatang lakas, kahit anong klaseng issue or paninira, yung mga fake video na pinakalat nyo, ginagamit nyo palang boses niya, ang akala nyo ko siguro statwa yung mga tao na hindi nalalaman kung peke o original. Kayo naman, di ba? Hindi kayo ubra. Kung ang katwiran nyo, sabi po nung isang nag-comment, napaalis daw yung ama, for sure daw magagawa yan sa anak. Di try nyo kung kaya nyo. Noon yun, media lang noon. Ngayon may social media, hindi nyo kaya. As long as ang trabaho ng Pangulo ay talagang focus lagi, tinutugunan ng mga problema sa bawat sektor, maraming susuporta dyan. Alalahanin nyo, 31 milyon. Kung nabawasan man yun, kukunti lang. Kaya yan, mga kababayan, ito yung lugar na ito dyan sa Bustos, Bulacan. Hinarangan sila, hindi sila pinayagan. Dahil private property po yan. Hindi po sila ginigipit ng gobyerno. Yan po ang katotohanan. Doon, puntahan nyo yung may-ari, makiusap kayo. Kung gusto nyo, kausapin nyo si Daniel Fernando ng gobernador. Yan ay kung papayagan kayo. So anyway, mga kababayan, ang sabi po dito ni Attorney Vic Rodriguez, may post siya. Basta. Nakikita nyo yan, guys. Agay, naunsa man oy. Sabi dito, pahayag ng maisog. Alinsunod sa naging pasya ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nais kong ipabatid sa lahat na hindi tuloy ang pagdaraos ng hakbang na maisog. Isang pahayag ay isang payapa at malawakang peace rally na nakatakdang ganapin mamayang 5 PM sa Bustos, Bulacan. Anong peace rally? Hindi peace rally yan. Puro pagmumura, paninira sa gobyerno. Maisog kayo, ibig sabihin matapang. Saan ang tapang nyo? Di ba? Saan ang tapang nyo? Hindi nga kayo uubra sa panawagan ni Alvarez saan ang maisog? Hanggang salita lang kayo hindi nyo wala kayo sa gawa. Kasi hindi nyo talaga magagawa yan. Di ba? Puro paninira kasi kay Pangulong Marcos Jr. Sa Marcos administration, sinasangkalan nila yung Chacha. Sinasangkalan nila yung issue sa Western Philippines Sinasangkalan nila yung trilateral meeting sa US. Ang dami. Ang dami nilang mga palusot. Kasi mga kababayan, wala na silang maibato kay Pangulong Marcos Jr. Mayroong yung isang attorney dyan na si Attorney Poke. Alam nyo kung ano na naman ang narratives niya ngayon, mga agenda niya sa sarili niya. Wala siyang maibabato. Bumalik na naman doon sa ill-gotten wealth, sa issue. Biro nyo yun? Yun, mga kababayan, yun, ginagamit na niya yung issue sa ill-gotten wealth, di kinaloka. So, dahil dito, ayan ang sabi, ang naging desisyon ay upang maiwasan ang anumang gulo at sakitan na maaaring idulot na lantarang paggigipit ng pamahalaan para hindi matuloy ang ating peace rally. Peace rally kayo dyan. Hindi po tayo papasupil sa pagmamalabis ng administrasyon. Antabayan po ninyo ang mga susunod nating pagkilos. Kumilos kayo, doon na lang sa Davao. Kasi ang dilat ng local government ay papayagan kayo. Kasi alam ng mga ibang local government, maganda ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Tapos na ang term ni Digong. Huwag nyo na ipagpipilit, ipaupuin yung anak niya. Hindi makakaupo yan. Sasabihin, panggigipit. Panggigipit daw, hindi kayo ginigipit sapagkat yan ay private property. Ayaw ng may-ari kayong pagralihan dyan. Yan ang hirap sa inyo. Puro kayo, puro kayo rally-rally. Alam nyo guys nakikita ko dito maagang pangangampanya. Malayo pa ang 2025. Unfair naman sa ibang tumatakbo. Dapat pareho lang sa araw na itinatakda. Parang parang nakikita ko lang sa akin lamang, parang pangangampanya yan yung pangangampanya nyo, hindi dapat ganyan. Hindi yung pambabanat or paninira sa Pangulong Marcos Jr. Bakit? Ano bang kasalanan niya sa inyo? Mayroon ba? Mayroon ba sa kasalanan? Ano bang ginawa niya sa inyo? Dahil hindi ba kayo paboran sa mga gusto nyo? Hindi naman pwede yun. May batas tayo sinusunod. Naku ano kayo, siniswerte? Yan. Antabayan daw natin yung mga susunod na pagkilos. Di, kumilos kayo. Kung ang ikumpara nyo, noong panahon ng ama niya, noon yun, media lang ang mayroon. Ngayon, may social media. Hindi na mangyari yun. As long as ang Pangulo ay masipag magtrabaho.
lahat natutugunan niya sa bawat sektor, kahit papano, 2 taon pa lang siya, hindi man siya perfecto, pero nagagampanan niya ang kanyang trabaho bilang Pangulo ng Pilipinas. At hindi siya matamad, okay? Hindi siya natutulog sa mga Asian Summit. Hindi siya nagtitek ng marijuana habang nagjo-duty sa Palasyo de Malacanang. Yung sinasabi niyong bangag, gawain kasi ng puon nyo yan. Binabato nyo lang kay Pangulong Marcos Jr. Sabi nyo sa puon nyo magpa-drug test para sigurado. Kunwari pa kayo eh. Yan ang sinasabi mga kababayan, ha. Panggigipit. Maiwasan daw ang gulo. Walang gulo. Wala naman nang gugulo eh. Hindi kayo ginugulo ng administrasyon kasi kayo ang nanggugulo. Yung mga banat nyo, sinisiraan nyo ang pamilya Marcos. Hindi mo alam kung kung ano ang dahilan. Hindi naman kayo naaway. Hindi lang kayo mabigyan ng pwesto. Nagtatahol-tahol na kayo sa kalsada para kay mga asong ulul. Ulul na ulul. Hindi mabigyan ng pwesto. Diba? Tulad ng isang attorney dyan. Mukha niya tiyunggo. Yan. So, dahil dito mga kababayan, katulad po ng sinasabi ko, siyempre, ang ibang mga LGUs, local governments, nakikita nila siguro na hindi na maganda yung ginagawa ng yang maisog rally na yan, prayer rally nila yan. Puro paninira, pagmumura. Kaya siguro hindi na sila pinayagan. Dapat lang, huwag nyo na payagan magrarally sa lugar nyo. Nakakasira sa image ng lugar nyo yan, mga yan. Puro paninira eh. Doon na lang sila sa China magrarally. At ito pa mga kababayan, mayor ng Cebu, kay si Mayor Rama. Nakita nyo yan? The city of Cebu under my leadership strongly support PBBM and all duly constituted authorities no matter what. See? My support to the president has never withered but rather very much resolved and steadfast. Mayor Rama ng Cebu City. Saan kayo yan? At least itong mayor na ito, nung nagrally sila sa Cebu, kasi kaibigan din niya siguro itong Duterte, pumayag din, para respeto na lang. Pero dahil siguro nakita niya yung mga kakaibang mga pinagsasabi, natural, siyempre magre-react din yan. At hindi lang yan guys, sa mga iba't ibang lugar, maraming netizen din nakakapuna dito sa maisog rally. Bakit ito puro mura-mura? Di ba? Panggigipit. Sila talagang nanggigipit. At puro paninira sa gobyernong Marcos. Ano bang problema? Yung ibang netizen nagtatanong, ano bang kasalanan daw ni PBBM? Wala naman siyang kasalanan. May ginawa ba? Wala, di ba? So yan guys, ang aking latest updates for today. See you again on my next upload video. Di ba? Kayo po nang bahalang humusga dito sa mga to. Kaya para sa akin, ipagdasal natin sa Panginoon na wag na sila magrarally kasi puro mura lang dan naman ang aga ng kampanya nyo. Unfair naman sa ibang tumatakbo sa 2025. Dapat sabay-sabay sa takdang oras kung kailan ang sabi ng Kamilek. 'Di ba? Kung kailan bang next election? Next 2025, 'di ba? Kailan bang submit ng COC? October. Dapat sumunod kayo sa rules. Pinangunahan nyo puro paninira kayo. But anyway, see you again guys. Bye and baboos. God bless Philippines.